Nagpapatuloy ang paglago ng kita ng GMA Network kasabay ng pangungunan nito sa nationwide ratings. Ito ang ibinalita ng pamunuan ng Kapuso Network sa third quarter financial briefing ng kumpanya. Sa unang 9 na buwan ng taong ito, umabot sa 10.313 billion pesos ang kita ng kumpanya o 16% na mas mataas kumpara noong kaparehong panahon noong 2014. Kung net income naman ang pag-uusapan, mas mataas ito ng halos 80% at umabot sa 1.804 billion pesos. Sa ating mga efforts sa good ratings of our programs at saka appreciation of the advertisers. Nakatulong na rin yung poll ads at this point. I think financially speaking, we will be ending this year very much better than last year. Number 1 din ang GMA Channel 7 sa nationwide rating sa buwan ng Setyembre base sa pinagkakatiwalaang rating service provider na Nielsen TV Audience Measurement. Nakakuha ang GMA ng 37.4% ng total day household share, mas mataas sa 34.9% ng ABS-CBN. Patuloy ding nangunguna ang GMA Channel 7 sa Urban Luzon at lalo na sa Mega Manila. Ang good news, mas marami pang bagong programa ang dapat daw abangan sa GMA, kabilang na ang pagbabalik ng fantaseryeng Encantadia. Napakarami nating mga bagong programs na ilo-launch. Hindi lamang itong fourth quarter, kung hindi well into next year. And as far as I'm concerned, I think they are better in terms of ratings generation than the previous ones that they will replace. Isa sa pinakasinusubaybayan ng Itbulaga kung saan tampok ang Kaleserye at ang love team na Aldab. Nakapagtala ang Kaleserye ng record average household share ng 48.9% sa third quarter, 21.1 points na mas mataas sa katapat na programa ng ABS-CBN. Sa briefing, natanong ng mga dumalong mamamahayag kung ano ang naging epekto ng Aldab phenomenon sa GMA. Looking at how that phenomenon has brought audiences back to GMA after a certain period of time, I think that can be very clearly established by the ratings.